Pero kuya, sigurado ka ba na ikaw ang ama ng pinagbubuntis ni Monica? Tanong ni Erson sa kapatid. Inabot nito ang baso na may lamang orange juice at tinungga. Sinaid pa nito ang laman. Hindi natuloy ang pag-abot ni Elno sa dessert na nakahain sa mesa, nang marinig ang tanong ng kapatid. Bakit ganyan ka magtanong? Pinagdududahan mo ba si Monica, na pinagtataksilan niya ako? Hindi naman kuya, napalunok si Erson. Ilang buwan na ba siyang buntis? Ang sabi niya sakin ay 1 month pregnant na raw siya. Ipinakita niya sakin ang kopya ng prenatal check-up niya. Bakit hindi kanya isinama na magpa-prenatal check-up? Muling tanong sa kanya ng kapatid. Nagkataon daw kasing naroon siya sa bahay ng tiyahin niya sa Cavite, at kakilala niya ang obigay ni sagot niya. Napatango-tango si Erson. Nagkunwari itong walang alam. Kahit minsan ba ay hindi mo siya pinagdudahan. Tukoy nito sa nobya niya. Hindi man diretsahang sabihin sa kanya ng kapatid niya, alam niyang nagdududa ito, na baka hindi siya ang ama ng pinagbubuntis ni Monica. Umiling siya. Ni Katie Ting ay wala akong naramdamang pagdududa kay Monica. Kung may pag-aalinlangan man ako na pakasalan siya, siguro ako ang may problema at hindi si Monica. Anyway, natatandaan mo pa ba si Baltazar Magno? Asisa sa kanya ng kapatid. Walang atubiling sagot niya. Di ba pinsan iyon ni Monica? Noong huling pasyal ko sa bahay ni Monica ay naroon si Baltazar. May hinatid lang, at hindi din naman nagtagal. Bakit? Wala naman, kibot balikat na sagot ni Erson. Naitanong ko lang, matagal ko na kasing hindi nakikita si Baltazar. Bakit hindi nyo siya imbitahin sa birthday ni Kathy? Hindi ba isasabay mo ang announcement ng magiging kasal ninyo ni Monica? Anak, hindi na ba talaga magbabago ang isip mo na pakasalan si Monica? Singit ni Pamela sa dalawang anak. Pwede namang manganak na muna siya, bago kayo ikasal. Kilala ko si Monica, hindi siya papayag ma. Sagot niya. Nagtataka na talaga siya sa kanyang ina at kapatid. Dati-rati naman ay wala siyang naririnig na pagtutol sa mga ito sa relasyon nila ng kanyang nobya. Pero ngayon, pakiramdam niya ay gusto siyang ilayo ng mga ito kay Monica. Tumayo siya. Bukas na lang natin ituloy ang pag-uusap tungkol dito, aniya. Tumalikod siya at lumabas ng dining room. Naiwan naman ang mag-inang Pamela at Erson sa dining room, na nagpapalitan ng tingin. Tinungo ni Elmo ang wall wine rack, at kumuha ng isang boteng wine. At pagkatapos ay lumabas siya ng bahay, at tumuloy sa swimming pool area. Pagdating niya sa swimming pool, ay naupo siya sa rattan pool lounger. Nakalimutan niyang magdala ng wine glass, kaya napilitan siyang uminom ng wine mismo sa bote. Gusto niyang mapag-isa, para makapag-isip ng mabuti. Naalala niya ang trahedyang nangyari sa kanya noong nasa Barrio Amaya pa siya, kasama si Kathy at ang lola nito. 3 buwan siyang nawala, at nang muli silang magkita ni Monica, ay ramdam niya ang pagkasabik na muli itong makasama. Ngunit bakit ganun? Pilit na umuukil-kil sa isipan niya ang masasayang araw na magkasama sila ni Kathy sa Barrio Amaya. Simpleng buhay pero masaya sila. Mahal niya ang kanyang nobya, pero mahalaga rin sa kanya si Kathy. Ayaw niyang isipin na umiibig siya kay Kathy, lalo na nga't malaki ang agwat ng edad nilang dalawa. Parang kuya na nga siya nito kung tutuusin. And then ngayon, buntis ang kanyang nobya, at kailangan niyang pakasalan. Nahahati ang puso niya sa dalawang babae, sa nobya niya na alam niyang mahal niya, at kay Christina na pilit niyang pinaniniwala sa kanyang sarili, na pag-ibig bilang kapatid lamang ang nararamdaman niya para sa dalaga. Mas magulo pa yata sa traffic sa EDSA ang utak niya. Naiinis siya sa kanyang sarili, dahil aminado siyang nakaramdam siya ng selos sa lalaking bumalak na manligaw kay Kathy. At iniisip niya rin kung bakit hindi siya masaya gayong magiging ama na siya. At bakit parang tutol ang kanyang isipan at kalooban na pagpapakasal kay Monica. Nag-iiyak si Kathy sa kanyang silid. Masakit na masakit ang kanyang dibdib. Talagang wala na yata siyang pag-asa, para sa lalaking iniibig niya ng lihim. Bakit naman kasi siya pa ang minahal ko? At bakit naman kasi maaga akong natutong umibig? Sana kagaya na lang ako ni Monica, para maipadama ko rin ang pagmamahal ko sa kanya, himutok ni Kathy habang nakadapa sa ibabaw ng kama niya at umiiyak. Siya ang unang lalaking aking inibig, at siya rin ang lalaking unang kabiguan ko sa pag-ibig. Ganito pala ang pakiramdam kapag nasawi sa pag-ibig.
Akala pa naman niya ay effective ang kanilang naisip ng kaibigan niyang si Aurora, na paraan kung paanong malalaman na gusto rin siya ni Elmo. Dahil nakita niyang nagalit ang binata, nang dalawin siya ni George para sana ligawan, iyon pala. Baliwala sa binata ang lahat, dahil magpapakasal na ito at magkakaanak na. Malalim na ang gabi nang maisipan ni Elmo na magtungo sa kanyang kwarto. Nolinigan niya ang pag-iyak ni Kathy nang mapadaan siya sa tapat ng silid nito. Napakunot-noo si Elmo. Bahagya niyang idinikit ang kanang tenga sa pinto. Muli niyang narinig ang pag-iyak ng dalaga. Bigla siyang nag-alala. Kathy, tawag niya sa pangalan ng dalaga, na sinabayan niya ng katok sa pinto. Narinig kong umiiyak ka. Bakit ka umiiyak? Masakit ang tiyan ko, sagot naman ng dalaga, mula sa loob ng silid nito. Pwede bang pumasok? Tanong niya. Sige, tuloy ka. Humihikbing sagot ng dalaga. May problema ka ba? Nag-aalalang tanong ni Elmo sa dalaga, nang makapasok siya sa loob ng silid nito. Wala naman, masakit lang talaga ang tiyan ko, pagkakaila ni Kathy. Pero bakit ang sentido mo ang iyong hinihilot, kung masakit ang tiyan mo? Natatawang tanong ng binata. Bakit ba ang dami mong tanong? Matulog ka na at maaga ka pang gigising bukas, songgit-songgitan ni Kathy. Sabihin mo sa akin ang totoo. May problema ka ba? Masuyong tanong ni Elmo sa dalaga, bago naupo sa gilid ng kama nito, at handang makinig sa mga sasabihin ni Kathy. Sige na, tell me. Nakita ni Kathy na walang balak umalis sa kanyang kwarto ang binata. Hanggat hindi niya sinasabi rito ang totoong dahilan ng pag-iyak niya. Huwag kang magagalit sa sasabihin ko sayo. Sumisinghot na sabi ni Kathy. Kinakabahan siya sa maaaring maging reaksyon ng binata sa malalaman nito, buhat sa kanya. Promise, hindi ako magagalit, pangako naman ni Elmo na itinaas pa ang kanang kamay, na tila sumusumpa sa dalaga. Promise, paniniguro niya. Promise, ikaw ang dahilan ng pag-iyak ko, pag-amin ni Kathy. Kinakabahan siya, dinag niya ang bawat tibok ng kanyang puso. Ako, nakita niya ang pagtataka sa mukha ni Elmo nang magtanong ito, bakit? May nasabi ba ako na ikinasama ng loob mo? Kagat labi na umiling siya. Ano? Dahil nagdalawang isip siyang sabihin ang totoo. Dahil ano? Dahil mahal kita. Noon pa mang nasa baryo Amaya tayo, ay hindi ko napigilan ang aking sarili na ibigin ka, lakas loob na pag-amin niya. Hindi pag-ibig ang nararamdaman mo para sa akin, Kathy. Maaring nangungulila ka lamang sa pagmamahal ng iyong ama kaya ka nagkakaganyan, paliwanag ni Elmo. Elmo, napakabata mo pa para maging father image. Lumaki ako at nagkaisip na wala sa piling ko ang aking ama. Maniwala ka sa akin, mahal kita. Pinagpipilitan ni Kathy ang totoong nararamdaman niya para sa binata. Ang mabuti pa ay matulog ka na, at may pasok ka pa sa school bukas. Kalimutan mo na ang tungkol sa sinabi mo sa akin. Naiintindihan kita, hindi mo pa alam ang tunay na ibig sabihin ng pag-ibig. Maaring paghanga lamang ang nararamdaman mo para sa akin, na pwede mo rin naman maramdaman sa iba. Mahabang sabi ni Elmo. At tumayo ito mula sa pagkakaupo sa gilid ng kama ng dalaga. Alam ko ang ibig sabihin ng pag-ibig. Maaring bata pa ako sa larangan ng pag-ibig, pero ako lamang ang makakapagsabi sa iyo sa totoong nararamdaman ko para sa iyo. Mahal kita, Elmo. Tunay kitang mahal at hindi ito simpleng paghanga lang. Matulog ka na para makapagpahinga, iyon lamang ang naisagot ni Elmo, at nagmamadali na itong lumabas sa silid na iyon. Naiwang naghihinagpis sa kanyang kwarto si Kathy. Talaga yatang walang pagtingin sa kanya si Elmo. Maliban sa pagmamahal nito sa kanya bilang isang kapatid. Muling umiyak si Kathy, hanggang sa nakatulugan na nito ang pag-iisip sa binata. Lalo nang gamulo ang isipan ni Elmo, dahil sa kanyang nalaman. Mahal siya ni Kathy. Kaya pala iba ang kilos nito. Ang ginagawa nitong pag-aasikaso sa kanya, ay talagang labis pa sa pagmamahal ng isang kapatid. Nararamdaman niya iyon, ngunit ayaw niyang bigyan kahulugan. Naghubad ng kasuotan si Elmo, at pumasok sa banyo. Itinapat ang hubad niyang katawan sa dutya. Inaamin niyang may kakaiba siyang nararamdaman para sa dalaga, pero pilit niya iyong iniignora. Kailangan niyang iwasan ang dalaga habang maaga. Mahirap na baka lalong tumindi ang pag-ibig na nararamdaman nito para sa kanya.
Siguradong masasaktan lamang ito, dahil hindi na niya kayang tugunan ang pagmamahal nito, dahil may pananagutan na siya kay Monica, at sa magiging anak nila. Kinabukasan ay hindi na pinayagan ng binata na si Kathy pa ang maghanda ng kanyang bihisan. Bakit? Nagtatakang tanong ni Kathy sa binata, nang tumanggi ito sa pag-aasikaso niya. Dati ko namang ginagawa sa iyo ito, basta. At magbuhat ngayon, ayoko nang pakikialaman mo ang mga gamit ko, at pati na ang mga damit ko. Huwag mo na rin akong ipaghahanda ng almusal, kunwaring inis na sabi ni Elmo. Kunwaring nagdabog pa ang binata. Muli nitong ibinalik sa closet ang inihandang damit ni Kathy, at kumuha ito ng ibang maisusuot. Tsaka nga pala, hindi na ako ang maghahatid at magsusundo sa'yo sa school. Nasabihan ko na ang ating family driver, na mula ngayon ay siya na ang maghahatid at magsusundo sa'yo sa school. Ikaw ang bahala, basag ang boses na sagot ni Kathy, saka nagmamadaling lumabas ng silid ng binata. Alam niya ang dahilan kung bakit ganoon ang trato sa kanya ni Elmo. Nagalit ito dahil sa ginawa niyang pag-amin sa pag-ibig na nararamdaman niya para rito. Anong magagawa niya, kung iyon talaga ang totoong nararamdaman niya? Hindi naman niya magawang diktahan ang sutil niyang puso. Nang dumulog sa hapagkainan si Elmo, ay agad na hinanap ng kanyang mga mata si Kathy. Nagpaalam sa akin si Kathy, na kailangan niyang pumasok ng maaga ngayong araw. Ang sabi ni Aling Pering ay hindi pa raw nag-aalmusal ang batang iyon. Kung alam ko lang. Sana ay hindi ko siya hinayaang umalis. Sabi ni Pamela sa mga anak, nang makaupo na ito sa silya. Nakakapanibago naman, sabi naman ni Erson pagkatapos humigop ng kape. Kuya, may nabanggit ba sa'yo si Kathy? Nabanggit na ano? Tanong niya habang naglalagay ng pagkain sa plato. Kahit na ano, sagot naman ni Erson. Halimbawa na lang sa school niya. Wala, tipid niyang sagot. Baka may project sila sa school na tatapusin ngayong araw, kaya maaga siyang pumasok, sabat naman ni Pamela. Baka nga, sang-ayon naman ni Erson. Dadaanan ko na lang si Kathy sa school niya, bago ako pumasok sa trabaho. Dadalan ko siya ng pagkain. Natigil naman sa pagmuya si Elmo, pero hindi siya nagsalita. May allowance naman araw-araw ang dalaga na magagamit nito pambili ng makakain, kaya hindi na siya nag-alala. Nanibago si Elmo dahil hindi na nila nakakasabay na kumain si Kathy. Nauuna na rin kasing kumain ng hapunan ang dalaga. Siya naman ang may sabi sa dalaga na hindi na niya ito may hahatid at masusundo sa school, pero nagagawa pa rin naman niya sunduin ito sa school, pero tumatanggi naman ang dalaga. Bagamat nakakapansin ng kakaiba, ay hindi na rin nag-usisa pa sina Pamela at Erson. Nanahimik na lamang ang mga ito. Naisip din ng dalawa na baka nagkatapuhan sina Kathy at Elmo, at hindi rin magtatagal. Ay magiging okay rin naman ang mga ito gaya ng dati. Nang umagang iyon, ay agad na hinanap ni Kathy ang kaibigang si Aurora. Kailangan niya ito dahil talagang masamang-masama ang kanyang loob. Kailangan niya ng makakausap at malalabasan ng sama ng loob. Ano ba ang nangyayari sa'yo, bakit mukhang stressed ka? Agad na asisa sa kanya ni Aurora. Ikaw ba'y tumitingin pa sa salamin? Tignan mo nga ang eyebag mo, nangangalit at pwede nang ibenta. Hindi umubra ang plano natin Aurora. May balak na pala silang magpakasal ni Monica, umiiyak na sabi niya. Hindi na siya nahiya, kahit na marami na ring estudyanteng nakatambay sa gymnasium. Umamin na ako sa kanya ng aking pag-ibig, ngunit hindi niya iyon binigyan pansin. Bagkus ay lumayo siya sa akin. Hala ka girl, mukha talagang mahal mo ang Elmo na iyon. Oo naman, humihikbi niyang sabi, iiyak ba ako ng ganito kung hindi ko siya mahal? Nakangusong nag-sad face si Aurora. Hinimas nito ang likod niya. Hindi ko lubos maisip na totoong pag-ibig ang nararamdaman mo sa kanya. Ang akala ko puppy love lang yan, na pwedeng mawala anytime. This is true love Aurora. Kinuha niya ang isang kamay ng kaibigan, at itinapat iyon sa kanyang dibdib. Kung kaya nga lang patunayan ng bawat tibok ng puso ko, na totoong umiibig ako sa kanya. Nakaramdam naman ng awa si Aurora para sa kaibigan. Gaano mo ba siya kamahal? Hindi sukatan ang pag-ibig, sagot niya. Taray ng sagot, natatawang wika ni Aurora. Pwede ba, seryoso ako, inis na binitiwan niya ang kamay ng kaibigan. Ito may itatanong ako sa'yo. Ano yun?
Kaya mo bang gawin ang lahat para mapasaiyo si Elmo? Hindi kumukurap ang mga mata na tanong sa kanya ni Aurora. Nahiwagan siya sa tanong ng kaibigan. Oo, matapat niyang sagot. Di ba birthday party mo sa Sabado? Tumango siya. Hindi naman magiging masaya ang birthday ko, dahil isasabay nila ang announcement ng kanilang magiging kasal. Huwag kang mag-alala, tuturuan kita ng dapat mong gawin. Effective naman kaya? Duda siya. Basta, makinig kang mabuti sa sasabihin ko sa'yo. Matagal na nag-usap ang dalawa. Parang hindi kayang gawin ni Kathy ang planong naiisip ni Aurora. Palibhasa'y mahal talaga ni Kathy si Elmo, kaya napahinahod din siya ni Aurora. Nakabuo sila ng plano para hindi mawala sa kanya si Elmo, at hindi matuloy ang kasal nito kay Monica. Ganoon niya kamahal ang binata. Bago sumapit ang araw ng Sabado, ay ipinagpatahi ni Pamela si Kathy ng isang maganda at mamahaling gown. Ang modesta na mismo ang pumili ng tabas na babagay sa kanya. Bahagyang naibsan ang sama ng loob ni Kathy, dahil nabaling ang atensyon ng dalaga sa paghahanda para sa nalalapit nitong kaarawan. Galit na galit naman si Monica. Nang malaman nitong kasabay ng birthday party ni Kathy ang kanilang engagement party ni Elmo. Hindi na nga lamang siya amangal, dahil siguradong makakabangga na naman niya ang kapatid ng kasintahan. Ramdam niyang mabigat ang dugo sa kanya ni Urson. Bakit ba ang init ng ulo mo? Tanong ni Baltazar kay Monica, habang magkatabi sila sa kama ng lalaki, at parehong walang saplot ang kanilang katawan. Paanong hindi iinit ang ulo ko? Naiinis ako sa tanggang Elmo na iyon. Sukat ba namang isinabay pa ang aming engagement party, sa birthday ng kanilang ampon, sagot ni Monica sa kanyang kalaguyo. Inabot ni Baltazar ang isang kaha ng sigarilyo, na nakapatong sa bedside table. Kumuha ito ng isang stick ng sigarilyo at sinindihan. Pabayaan mo na lang, babe. Ang mahalaga ay napapayag mo siyang pakasalan kanya. Konting tiis na lang, at magiging mayaman na tayo, pagpapalubag loob nito kay Monica. Humititbuga ito ng usok ng sigarilyo. Siguro naman hindi na kayo sasablay ng mga taong inupahan mo sa pagtapos sa Elmo na iyan. Sigurado na ito, babe. Pinag-aralan kong mabuti ang aming gagawin sa araw ng kasal niyo, nakangising sagot nito. Inilagay nito ang upos ng sigarilyo sa ashtray. Nagsimulang maglakbay ang kamay nito sa katawan ng babae. Dapat lang, matagal ko nang inaasam ang perang makukuha ko sa insurance company niya. Humahalak-hak pa na wika ni Monica. Yamakap ito sa katawan ng lalaki. Tayo ng ating magiging anak ang makikinabang sa 50 milyong peso sa life insurance ng lalaking si Elmo Abale. Humahalak-hak ding sabi ni Baltazar. Kinubkob ng mga palad nito, ang naghuhumindig na ano ng babae. Ang paghaharutan ng dalawa, ay nauwi sa mainit na paglalambingan. Dumating ang araw ng Sabado. Nagliliwanag ang buong bakuran ng bahay ng mga Abale. Maraming prominenteng tao ang kanilang bisita. Marami ring bisita si Kathy. Kalimitan ay mga teachers at classmate niya. Dumating din ang dalawang lalaki na hayagang may gusto sa kanya, sina Randall at George. Ngunit ang kaibigan niyang si Aurora ay hindi makakadalo sa kanyang kaarawan, dahil hindi ito pinayagan ng mga magulang dahil gabi na. Ipinakilala ni Kathy ang dalawang binata na parehong nasa first year college kina Pamela, Urson at Elmo. Napatiimbagang si Elmo. Lihim itong nagalit sa dalawang binata. Hindi naman nakaligtas sa paningin ni Kathy ang rumahistrong galit sa mukha ni Elmo, nang makipagkamay ito sa dalawang binata. Gustuhin man niyang matuwa pero hindi niya magawa. Si Monica naman ay laging nakahawak sa braso ng nobyo, at kahit saan ito magpunta ay nakasunod din ang dalaga. Lutang na lutang ang kagandahan ni Kathy sa suot nito, na kulay pink na gown. Nakita ni Elmo na pinagkakaguluhan ng mga kabinataan ang dalaga, kaya naman hindi may pinta ang mukha nito. Gustuhin man lapitan ng binata si Kathy, ay hindi nito magawa, lalo na't laging nakabuntot sa kanya ang nobya. Lalong uminit ang ulo ni Elmo, nang makita niyang isinayaw ng nakilala nilang Randall si Kathy. Halos magkadikit na kasi ang katawan ng dalawa. Hindi naman nakaligtas kay Monica ang pagiging balisa ng kasintahan. Bakit ba kanina ka pa nakasimangot? Tanong nito kay Elmo. Paano para kang tuko ni hindi ako makaalis sa tabi mo? Ni hindi ko na nga makausap ang mga kaibigan ko, at mga kasamahan natin sa trabaho.
Hindi pa man tayo naikakasal, ay tila ina-underdesaya muna ako, inis na sagot ni Elmo sa nobya. Hindi ba ganito naman talaga kapag malapit ng ikasal? Halos hindi na magkahiwalay, pagdadahilan ni Monica. Ang totoo ay binabatayan niya ang nobyo, dahil ayaw niya itong makalapit sa ampon nito.